Do you have any idea that one day all of us will be taken away? Yung pong tinatawag po nating rapture. Sino po rito sa atin yung pong narinig lang po itong salitang ito, pero hindi naman po binigyan ng halaga kasi malayo naman sa katotohanan? Sa totoo lang, kahit sino pwede namang mag-alinlangan. Lalo na nga't wala naman po tayong alam sa mga mangyayari at magaganap. Kaya ngayon pong umaga, yan po ang ating pag-uusapan para po kahit papano ay may alam po tayo sa mga mangyayari. Ang ating pong mensahe ay pinamagatan po nating the rapture. Ang ibig sabihin po ng rapture in Latin word, rapturo or rapio, which means to seize, to snatch, or to carry away suddenly. But in Greek word, ibig sabihin po ng rapture, harpazo, meaning to snatch away, catch up, take by force, suddenly remove. Tingnan nga po natin. In Greek, harpazo. In Tagalog, agawin, biglang kunin. In Latin, rapio, rapimur, ang ibig sabihin, agawin. At sa English, yung salitang rapture. Kaya po hindi ito masyadong binibigyan ng pansin sapagkat wala po kayong makikita exact word na rapture sa Bible. Okay? Iba pong terminology ang ginamit po dito, pero ang meaning ay rapture. At ang teksto po natin ay nasa 1 Thessalonians chapter 4:16 up to 17. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Yung pong rapture dito, ito po yung we will be caught up. Okay? Tagalogin natin. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na may nananalig kay Kristo, pagkatapos tayo namang mga buhay at mga natira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, sa gayon makakapiling natin siya magpakailan man. So ang rapture po ay isang pangyayari na kung saan, mga kapatid, ang mga mananampalataya ay biglang kukunin ng Panginoon. Iakyat po tayo at sasalubungin po natin ang ating pong Creator, ang ating Savior sa alapaap. At ito po ay mabilis na mangyayari at hindi natin inaasahan in a twinkle of an eye. Kaya nga po ang meaning nito ay bigla ang pag-agaw. Marami po sa atin nakahanda na magtrabaho, nakahanda rin sa pagninegosyo, nakahanda rin po sa looking for doon sa kinabukasan ng ating pong buhay, maging ng ating pong pamilya. Ngunit bibihira lang po ang nakahanda sa pagdating niya at sa buhay na walang hanggan. Tandaan po natin ito, mga kapatid, ang rapture ay biglaan, wala pong babala. At kung ito ay mangyayari na, wala na po tayong oras na makapaghanda pa. Yan po ang lagi po nating ilagay sa atin pong mga isip, sa atin pong mga puso. In any given time, pwede po itong mangyari. Okay? Tingnan niyo po. Nagbigay na example. Sa panahon yon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ng isa, iiwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ng isa, iiwan ang isa. So ano napansin niyo sa text natin? May kukunin, may iiwanan. Ang tanong na lang dito, kung sino yung kukunin at kung sino yung may iiwan. Tama po. Pero sure po tayo may iiwan. Pwedeng ikaw,
Pwede rin ako. Bakit? Kung hindi tayo naging totoo sa ating pagiging Kristiyano. Tama po. So, pwede naman ding ating pamilya. Pwede nga ating mga kaibigan o kakilala. Pwede kasamahan po natin sa ating mga trabaho kung tayo po ay mga empleyado. Mga kamag-anak natin. So, bakit hindi sila makakasama? Dahil hindi po natin na ibahagi po sa kanila yung kaligtasan na inaalok ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi meron po tayong ganitong pananaw. Ayaw natin na tayo ay natatanggihan. Ayaw natin na tayo pinapahiya. So dahil ayaw natin ng ganon, so hindi na natin sila aayain, hindi na natin sila iimbitahan. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon doon po sa mga kapatid natin na walang sawa po na talagang nag-iimbita, sapagkat darating po ang araw, mga kapatid, yung pong iniimbitahan natin na ayaw sumama sa atin at nakakilala sa Panginoon, magpapasalamat yan sa inyo. Higit na magpapasalamat. Marami po kasi akong mga naririnig na ganito pong pananaw. Sabi nila, nung pong una, tanggi sila ng tanggi. Nung po sila makakilala, ang sabi po nila, sana nung una pa. Sana nung umpisa pa lang. Mas marami na akong nagawa para sa aking Panginoon. Mas marami ng magagandang bagay sana ang nangyari sa aking buhay. Kung alam ko lang. Kaya nga yun yung word, kung alam ko lang. Amen mga kapatid. So kaya po, anong panawagan po ng ating Panginoon? Tinan niyo panawagan. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Kung alam po kasi natin kung kailan darating, madali natin itong mapaghahanda. Kasi alam natin, halimbawa, may darating kang bisita sa linggo. Siyempre, bago maglinggo, maghahanda ka na. Dahil ayaw mo naman ay kayo masusurprise. Di ba? Parang mabibigla ka. Pero ito po, hindi daw natin alam. So bakit po kaya, anong intensyon ng Diyos? Bakit po kaya hindi niya ipinaalam? Kung ang purpose naman niya, ito ay atin pong mapaghandaan. Alam niyo kung bakit? Kasi maghahanda lang tayo kung kailan yung araw ng pagdating. Kaya hindi niya sinabi sa atin po yung time, yung araw, sapagkat gusto po ng Panginoon, araw-araw, lagi natin itong pinaghahandaan. Kaya nga mga kapatid, isa sa kinalulungkot ng Diyos, to be honest ang tangi mo na lang pwedeng gawin, isang linggo lang ay sumamba sa Panginoon, almost 2 hours. Pero marami pa rin po sa Kristiyano, hindi ho ganon yung kanila pong seal. Wala ho kayong makita sa kanila yung pong tinatawag nating sense of urgency. Yung bang para talagang nag-aapura ka na sapagkat baka mahuli ka. Baka mangyari yung hindi mo inaasahan ay mabigla ka. Kasi yung mga kaganapan na nababalitaan natin, hindi lang po ito pinangyari ng Panginoon, kundi meron po siyang gustong mensahe na ipabot sa bawat isa po sa atin. Na kung sakali man na ito magtuloy-tuloy at mag-escalate ito, mga kapatid, ano ibig sabihin nun? Ngayon pa lang, bago pa ito lumala, meron na po tayong preparation na ginagawa sa atin pong buhay. Amen mga kapatid. Mas madali na paghandaan kung ito'y alam natin. Ang problema, hindi nga po natin alam. So ano pong advantage na lagi po tayong nakahanda? Ito po, tingnan niyo mga kapatid. Meron po tayong kapayapaan sa ating mga puso. Hindi tayo matatakot o mag-aalala kahit anong oras siya bumalik. Amen. At higit sa lahat, yung kasabikan at kagalakan sa puso natin habang tayo po'y naghihintay na mangyari o maganap yung bagay po na ito. So yun po yung advantage na nakahanda ka, wala kang fear whatsoever. Panatag na panatag ka, Lord, hindi mo po ako masusubukan. Sapagkat araw-araw wala po akong ginawa, kundi ang maghintay at magbantay sapagkat alam ko in any given time, pwede kang dumating. Natatandaan nyo yung prodigal son, yung ama? Nung umalis yung kanyang anak, wala namang sinabi kung babalik o hindi yung kanyang anak. Right? Pero araw-araw, basahin po ninyo sa Lucas.
Araw-araw, yung pong ama ay laging nakasilip doon sa may bintana, hoping na yung araw na yon ay darating ang kanyang anak. Lumipas ang gabi, kinabukasan ulit, punta ulit doon sa bintana, looking na naman. Sabi niya, baka itong araw na ito nakatakdang umuwi at bumalik ang aking anak. Hindi po siya tumigil. Hanggang isang araw, makita niya may dumarating at kitang-kita niya yung kanyang anak. At nung makita niya yung kanyang anak, hindi po yung anak ang tumakbo patungo sa kanyang ama, kundi yung ama ang tumakbo patungo sa kanyang anak. Bakit? Ganun po nasabik ang isang ama sa kanyang anak. Balik na rin natin. Sana ganun din po nararamdaman natin. Yung kasabikan natin, looking for that day ng ating Panginoon ay makakasama po natin. Amen mga kapatid. Alam niyo ba yung purpose kung bakit natin ginagawa yung bagay na ito? Iisa lang naman ang objective natin eh. Ano yun? Na isang araw, makasama natin ang ating pong Panginoon. Amen? Kasi kung hindi mo siya gustong makasama, siguro hindi ka magtsatsaga na gawin yung mga bagay na siya pong magiging daan para po kayo magkasama. Yun po yung binabanggit dito. Okay? Now, ulitin po natin yung ating teksto. At doon po natin kukuhanin lahat. Ayan. Number 1, the Lord descends, bababa daw ang Panginoon. Ang teksto, for the Lord Himself will descend from heaven. What really happens, mga kapatid, is not a metaphor. It is not a myth. It is a divine event promised by Jesus Himself. Isa-isahin po natin yung mga mangyayari ayon po sa 1 Thessalonians 4:16, 17. Iyan nga po yung number 1. Ano po sabi nito? Bababa mismo ang ating Panginoon mula saan? Yung Kristong bumaba sa lupa noon po para tayo ay iligtas. Yung Kristong lumakad sa tubig para sagipin si Pedro nung pong nalulunod. Yung Kristong gumawa ng maraming mga himala na nasaksihan ng marami. Yung Kristong namatay sa krus at nabuhay namang muli, siya mismo yung muling bababa ng personal na makikita natin na may kaluwalhatian, mga kapatid, hindi lang bilang isang hari, kundi hari ng mga hari, hindi lang bilang isang Diyos, kundi Diyos ng mga Diyos. Amen! What a glorious day! Dapat nandun po yung ating pong mga, yung sinasabi natin, expectation. Na hinahangad natin yung araw na yon. Na makikita na natin ang mukhaan ng ating Panginoon. Yung tagal natin pong hinintay. Yung tagal nating naglingkod at sumunod kahit hindi natin siya nakikita, kahit hindi natin siya naririnig. Sapagkat umaasa tayo na isang araw mangyayari yung ating pinaniniwalaan at pinananampalatayanan na ang ating pong Savior na ito, na namatay para sa atin, na nagligtas para sa atin, ay makikita natin sa kanyang kaluwalhatian. Hindi ko alam kung kayo nasasabik doon sa bagay na yun, mga kapatid. Hindi naman natin inaapura sa buhay natin na, Lord, gusto na kitang makita, gusto ko na kunin mo na buhay ko. Hindi naman po gano'n. Ang sinasabi natin, mga kapatid, ay may itinakdang araw ang Diyos. At ito alam din ng Panginoon kung lahat tayo ng mga anak niya ay nakikita yung pong kasabikan na dumating yung araw na ito kung sakali man na ito'y mangyari. So mismong bababa ang Panginoon. Ano pa, mga kapatid, yung mga event na mangyayari? Heaven signal. Isang babala mula sa langit. For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an earth angel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Bababa mula sa langit, mangyayari ang isang malakas na sigaw. Ang kanyang tinig ay maririnig na may kapangyarihan na may huling utos. His sovereign voice is final and absolute. Ang tinig ng arkanghel na siyang pinakamatas na mensahero ng Diyos, announcing His arrival. Ang tunog ng isang trumpeta ng Diyos that will shake the heavens and earth, now calling His people home. The whole world will hear it.
but only the believers will understand it. Hindi ho yan maunawaan ng mga tao na walang pagkaunawa tungkol sa mga bagay na mangyayaring ito. Kaya nga dito pa lang, ini-inform na tayo ng Panginoon just in case na makarinig tayo ng mga different sounds. Yun na po yung senyales. In any given time, pwede na po tayong kunin ng Panginoon. Sa iba, it's a normal thing. Bakit? Wala silang idea na yun na pala yung babala mula sa langit na panawagan po ng atin pong Panginoon. Kapatid, ang pwede lang daw mapahamak ay yun ng taong walang alam. Sapagkat ang taong walang alam, walang gagawing paghahanda dun sa bagay na pwedeng mangyari at dumating. Are you with me, church? Kaya nga ito, piniprepare tayo ng Panginoon as His bride, as His people. Akala lang natin kasi ganun lang. O eto ngayon, pwede kong sabihin sa inyo, paano yung hindi ngayon nakarating? Paano yung hindi nakarinig? Paano yung completely walang idea what will transpire sa mga darating na ito? Kahit Kristiyano ka, kapatid, kapag wala ho tayong full knowledge about dun sa mga bagay na pwedeng mangyari, pwede rin po na isa tayo sa may iwanan. Amen? So, ang sabi rito, tingnan nyo, ang unang bubuhayin sino? Hindi ho lahat ng namatay. Yun lang pong nanalig kay Kristo, very specific yun. Yun lang unang nanalig kay Kristo, ang unang bubuhayin. Yung mga hindi nanalig, mananatili pa sila doon sa kanila pong himlayan. Hanggang sa dumating po yung second coming ng Panginoon for judgment. Doon lang po sila bubuhayin para humarap sila sa hukom ng ating Panginoon para sila gantimpalaan or husgahan. Amen, mga kapatid? O, tinan niyo po yung sinasabi ko, the dead in Christ rise first. Yung lang mga namatay para kay Kristo, yung mga nanalig kay Kristo. Therefore, may mga namatay na hindi na nampalataya kay Kristo. Are you with me? Walang malaking kasalanan. Just remember this. Kahit ikaw pa pinakamasamang tao, walang pinakamalaking kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos sa isang taong nagsisi at humingi ng tawad. Ang hindi kayang patawarin ng Diyos ay yun lang taong hindi naniwala at nanalig kay Kristo. Sapagkat walang pwedeng gawin si Kristo para sa Kanya kung hindi siya naniniwala sa kakayahan ni Kristo na pwedeng gawin sa buhay niya. Are you with me? Basahin niyo po ang John 3:18. Ang na kay Kristo daw ay hindi nakakatulan. Ngunit hinatulan na ang mga taong hindi nanalig kay Kristo. Yung judgment po, nandun na. May hatol na ang mga taong hindi nanampalataya at nanalig kay Kristo. Ang tangi lang puhunan ng isang tao ay yung alin? Yung ikay manampalataya at maniwala. Basahin natin yung teksto. For the Lord Himself will descend from heaven, excuse me, with the cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. Basa sabay-sabay. And the dead in Christ will rise first. Ayan po proof na ang bubuhayin una ay yung mga namatay para kay Kristo at nanalig kay Kristo. Sino man ito? Magulang man ito, mga anak man ito, manggagawa man ito. Their bodies will be resurrected, transformed, and glorified. Their bodies will rise from the grave. No more sickness, no more decay, no more pain. Amen ba, mga kapatid? Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay. Aren't you glad, mga kapatid? Na may pagkakataon pala na hindi natin maranasan ang mamatay. Sino ba yung kausap ko no isang araw, kapatid? Ayun. Kaisa-isa niyang anak. Nasa barko siya, engineer. Yung tatay niya, 70 years na nasa barko.
Engineer yata o kapitan. Iisa niyang anak. Nagmamaster. Nabalitaan niya, patay. Alam niyo kung ba't binanggit ko? Hindi ho inaasahan ng magulang na siyang maglilibing sa kanyang anak. Sapagkat usual, ang anak ang naglilibing sa kanyang mga magulang. Pero ito po, ang naglibing ay ang kanyang. So ano pinakikita lang nito sa atin? Walang pinipili. Kahit sino sa atin ay pwedeng dumating ang kamatayan. At yun na nga, yun yung pong totoo at tunay. Na ang tao ay mamamatay. Pero kailangan mga kapatid na matay ka na merong kang pananalig at pananampalataya kay Kristo. Kung gusto mong maranasan na isa ka sa unang bubuhayin ng Panginoon kung sakaling dumating yung araw na ito. At yun niya sabi ron, hindi lahat ay mamamatay, ngunit lahat tayo'y sa isang sandali, sa isang kisap mata. Gano'ng kabilis yun? Pikit niyo yung mata niyo. Yung mabilis ang pikit. Nakadalawa na kayo ng pikit eh. Ang bilis nun na, di ba? Nakita niyo ang bilis. Kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling babaguhin tayong lahat. At ang ating katawang nabubulok ay papalitan ng at ang katawang namamatay ay papalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapatid, yung katawan mo na yan, papalitan niya ng Diyos. Kung hindi mo man gusto yung kulay ng iyong balat, kung naiinis ka sa mga plet-clot na meron ka sa iyong katawan, wala ho yan, papalitan niya ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, babaguhin niyang katawan mo na yan. Whether you like it or not, babaguhin niya ng Diyos. Amen? Kaya huwag niyo nang ipabago pa. Huwag na kayong mag-isip pa. Gusto ko ito baguhin, gusto ko ito baguhin, gusto ko ito. Huwag na. Hayaan mo na si Lord ang bumago. Kasi pag si Lord ang bumago niyan, makikilala ka pa niya. Pero kapag ikaw ang nagpabago at tinulungan ka ni Belo, baka pag ipinikit mo mata mo, pagharap mo sa Panginoon, sabi ng Lord, hindi kita kilala. Dahil ang dami ng nabago. Yun pang naging sanhi para hindi tayo makasama ng atin pong Panginoon. Amen, kapatid? Sige, minsan pa. Alabitin may katabi mo, huwag ka nang magpabago. Dahil babaguhin ka ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ito na yung pang-apat. Lapit na po tayo. We who are alive are caught up. Tayong mga buhay pa ay, basahin natin teksto, verse 17. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with, kung sakali po nabuhay pa tayo bago mangyari po ito. Hindi na raw po tayo makakaranas ng mamatay. We will be instantly transformed, no funeral, no say goodbye. Bigla na lang tayong mawawala, and this is the final truth. Isang araw magugulat ang mundong ito. Gigising sila na wala nang katabi nila. Tumutunog ang cellphone, wala nang sasagot. Tumatakbong sasakyan, wala nang driver, wala nang pasahero. O wala na yung mga sakay. Kaya ito'y magiging chaos, magiging magulo. Biglaan ito. Makikita, alam nyo ba yung mga suot nyo na yan, makikita sa lapag. Ano ibig mo sabihin, Bishop, hubad tayong yaangat. Hindi pwedeng may damit. Kasi nga papalitan ng Diyos ang ating mga katawan. At doon po sa lugar ng Panginoon, natatandaan nyo, wala na hong last.
Kaya nga si Eva at si Adan nung punilika, di ba? Hubad. Kailan lang nila nakita na sila'y nakahubad? Matapos na sila'y sumuway. Pero kung hindi sila sumuway sa Panginoon, wala silang malay doon sa ganung mga bagay. Kaya lahat po tayo ay titipunin, iangat ng Panginoon, mabibigla ang bawat isa. Can you imagine, kayakap mo ngayon? Natutulog ka kung gabi dumating. Yung kayakap mo, wala na sa tabi mo. Magkaharap kayong kung nag-uusap, kung ano man ang ginagawa nyo, suddenly biglang mawawala yung kaharap mo. Ba't di ka matatakot? Eto, sigaw ng mundo, nasaan na kayo? Oh, maghahanapan tayo. Di ba? Para kasi sisa. Crispy, Basilio, nasaan kayo? Tama? Ganun ang mangyayari po sa mga maiiwan. Sapagkat malilito sila saan napunta. Wala silang idea na meron palang pagdagit. Meron palang rapture na gano'n. O, saan tayo hahanapin? O, kaya ihanda mo na. Kapatid, sabihin mo na agad. Sino man yung kasama mo. Okay? O maging sa katabi mo. O ngayon, sinasabi ko na sa iyo, pag nawala ako, huwag mo na akong hanapin. Nasa kapitbahay lang ako. Hindi gano'n, ha? Amen? Oras na tayo biglang nawala, automatic po yun. Huwag na po tayong maghanap. Nandiyan pa ba kayo? May sigawan na maririnig at ang tanong, saan sila pumunta? Saan sila naroon? Samantalang ikaw ay nasa alapaap kasama ng ating Panginoon, safe, secure, and blessed. Amen? Amen? Dahil aanihin mo na yung lahat ng iyong tiniis, ay yung paghihirap ng ikay sumunod sa Kanya at maglingkod. Gaya nga ng narinig ko sa isa nating kapatid. Meron akong narinig na kapatid kahapon, nandyan siya ngayon Hindi ko nababanggitin. Nahihirapan, napapagod, pero hindi sumusuko. Gandang salita, right? Sino sa inyo rito hindi napapagod? Salamat, hindi kayo napapagod. Sino rito hindi nahihirapan? Oh, salamat, hindi rin kayo nahihirapan. Sino rito sumuko na? At sinasabi, hirap na ako, pagod na ako, ayoko na. Amen? Yun ang maganda ro, kapatid. Kahit nakakaramdam ka ng pagod, nakakaramdam ka ng hirap, pagdating sa Panginoon, bakit? Sapagkat, listen, church, yung dinanas ng Panginoon, physically, nung narito siya sa daigdig na ito, reason na yun para i-give up niya yung kaligtasan na para sa atin. Pero hindi nyo ba napansin? Habang hinahampas, habang pasan yung krus, habang patungo doon sa kanyang kamatayan, wala kayong narinig na sinabi niya, give up. Hindi kanya sinukuan. Amen? Kaya nakuha natin yung kaligtasan dahil hindi sumuko ang ating Panginoon kahit po gano'n ang kanyang naranasan. Kapatid, ano yung nararanasan mo ngayon? Bakit ang dali mong sumuko? Bakit ang dali mong mag-give up? Sige, tanungin mo sarili. Diba? Kapatid, hindi sumuko ang Panginoon sa iyo, therefore, huwag ka rin susuko. Sapagkat yun lang ang tanging paraan ng Panginoon. Bigyan mo siya ng dahilan para hindi ka maiwan. Bigyan mo siya ng dahilan para pilit kanyang ipaglaban dahil nakita niya kung paano mo rin siya ipinaglalaban. Amen? Hallelujah. And finally, we meet the Lord in the air. Sasalubungin natin ang Panginoon sa hangin. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Ito po yung pinaka-exciting na pangyayari na magaganap sa buhay po natin. Yung makita po natin si Lord at makasama forever. Kasi ibig sabihin po nito, pag nangyari yun, na tayo inangat na, ito po yun.
indikasyon, ligtas tayo. Ibig sabihin nito, hindi na tayo maghihirap, hindi na tayo magdudusa, wala nang sakit, dalamhati at pagluha. Amen? Ibig sabihin nito, hindi na tayo mawawalay sa Panginoon forever. Do you believe that? Kinanta natin kanina, right? Ito po ang mangyayari. Basa. And there will be no more, no more, no more, no more. These things of the past are gone. O, Tagalogin natin. Wala nang, wala nang, wala nang, wala nang. Bakit? Hindi nyo ba napansin yan, kapatid? Yan yung mangyayari sa atin. Magtanong kayo, bakit may luha? Kasi hindi naman madali yung pinagdaanan nyo. Hindi naman din madali yung tiniis ninyo. May tiniis na kayo para sa Diyos, may tiniis na kayo sa inyong paglilingkod, pero may tiniis pa rin kayo sa mga tao na nakasama ninyo. Amen? May mga bagay tayong dinadala. Hindi na po natin ito sinasabi pa sa iba, sinasarili na lang natin. Kaya minsan makikita, nasa isang sulok ka, umiiyak na lang. Dahil wala kang mapagsabihan ng iyong nararamdaman. Alam lahat yan ng Diyos. Exodus chapter 3 verse 7. Naririnig ko, nakikita ko, yung daing mo, nakikita ko, yung paghihirap mo. Kaya sabi niya, bababa ako. At tatapusin ko na yung lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo. At ako mismong Diyos mo ang siyang magpapahid ng luha sa mata mo. Can you imagine that? Doon lang mga kapatid, baka mahiya akong, Lord, hindi ko kakayaan si Lord ang magpunas ng, ako na mismo magpupunas, nakakaya naman na pati yung luha ko, si Lord ang magpupunas. Pero ano sinabi niya? Siya na mismo ang magpapahid. Subukan nyo, try to use your imagination. Sige, mag-isip lang kayo ngayon. Umiiyak kayo. Nakita kayo ng isang anak nyo. At yung anak nyo, tumakbo sa inyo, may hawak na panyo. Pinupunasan ng luha nyo. Hindi niya alam kung ano pinagdadaanan mo, hindi niya alam kung ano nangyayari sa iyo. Nakita lang niya na umiiyak ka. Tumakbo yung anak mo, niyakap ka, pinunasan ng mata, ang luha sa mata mo. Ano mararamdaman mo? Walang pakiramdam yung makakausap ka. Di ba? Lalo kang maiiyak nun. Dahil may isang bata na nakakaunawa sa nangyayari sa iyo kahit wala siyang alam kung bakit ka umiiyak. At kung iyon ang pwede niyang gawin para i-comfort ka niya. Kapatid, anak mo lang yun. Kung asawa mo kaya umiiyak ka, asawa mo nagpunas, baka hampasin mo pa . Bakit? Kaya umiiyak, ikaw dahilan . Baka ganunin mo pa. Tama? Pero kino-comfort ka na. Sweetheart, tama na yan. Huwag ka nang umiyak. Ginaganon mo pa. Hindi, tutulak mo pa . Walang hiya ka, ikaw nga dahilan nito . Gaganunin ka pa. Kaya hindi namin ginagawa yung ganun. Baka itulak nga kami. Tama? Pero dito mismo ang Panginoon mo ang siyang magpapahid ng luha mo. Grabe, kapatid. Ini-imagine ko, Lord, gagawin mo yun para sa amin? Di ba? Walang naniniwala. Tuloy ko na. So why this matter more than anything else? Why? Because we are not meant to endure the tribulation. Ang pangako ng Diyos ay pagliligtas, hindi para tayo parusahan o magdusa. Amen. Lahat naman tayo raw, definitely lahat tayo na naririto ay nananampalataya. Amen. So, hindi pala pinangarap ng Panginoon na mangyari sa atin na tayo ay magdusa, na tayo ay maghirap. Otherwise, kung gusto ng Panginoon na mag-suffer tayo, sana hindi na lang niya kinuha yung pong bayad ng kasalanan na ginawa natin. Kaya nga niya kinuha yung kasalanan na yun, yung bigat na yun, na parusa. Dahil ayaw niya na makita ng Panginoon na nagdudusa tayo. At eto ngayon, nananampalataya ka sa Panginoon, umasa ka sa Diyos. May katibayan ka ba, Bishop? Meron. Basa.
Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay sa kanyang muling. Hindi daw tayo pinili o tinawag ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas. Amen. Challenge. Ang tanong na lang ni Lord sa atin ngayon, nakahanda ba tayo? Kung hindi po, ito po yung ating huling pagkakataon. Ang rapture po ay hindi po isang banta, ito isang pagliligtas. Amen? Kaya sabi po niya rito, Revelation 3:20, ako, liit. Ako nala babasa. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ito yung pagkakataon binibigay sa atin. 2 Corinthians 6:2, sapagkat sinabi niya, sa kulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Kitan nyo, ngayon na ang panahon ng nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Matthew 24:44, kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Walang tanda, walang countdown, isang utos. Mag-ingat kayo sapagkat hindi nyo alam ang oras ng kanyang pagdating. Church, the rapture is real. It is coming. So stay ready, stay faithful with expectant heart. And this is the final verse. Basa all together. Sino may sabi na coming soon? Si Lord mismo ang nagsasabi sa bawat isa sa atin, I'm coming soon. At ang atin naman pong panawagan din, Lord Jesus, please come soon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen?